Praise the Lord. May kita sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo sa higyan natong paghimo o panahon sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Bluesy sa pag-awit. Kasimba kita inagi sa mga alaw. Mani ang tawa, nalipay na itong kalag, itong kalag ng Isunod. Praise God. Napagkalag. Praise God. Nalipay ang mga kalag because music is the language of our soul. Praise God. Kaya ang pangutanan, nalipay ba ang Ginoo sa imong pag-awit? So, to worship God is not only singing, but in another way. Pwede rin po sa lain yung paagi sa pagsimba sa Ginoo, mga kaigsunan. So, today, mga kaigsunan, tunan na to, ay padayon na to, mga kaigsunan, na to sa ika-4, ika-5 na bahin sa atong pagtuon, may tungod sa atong what are the principles for getting baptized in the Holy Spirit. Kano ako ni siya hinahinay mga kaigsunan, tungod kay, ano masakta na ito pag-ayo, dahil na itong ma-misinterpret ang pulong sa Ginoo about the baptism in the Holy Spirit. Because in the Bible, there are baptisms. There are many baptisms, even in the Old Testament, na ay mga baptismo dito. So, para hinay na itong kaigsunan, para masakta na ito, because the baptizer in the Holy Spirit is not me, is not the pastor, is not the apostles, prophets, but Jesus. Si Jesus mo ay baptizer in the Holy Spirit. So mga kaigsunan, una sa tanan, usapan ito pagdawat sa baptism in the Holy Spirit. First is you believe. Mabuho ka. O niya, sunod, mangayo ka as. Sunod, penitent attitude. Kanang magpenitensya. Sunod, kanang gitawag o tears or thirsty. Uhaw. Kung ang tao dili uhawon, dili mo inom. Di ba? Kaya ako, isang tao na ko o doon sa galon sa tubig, o kanya di ko uhawon, dili ko inom. Pero kung di uhaw ko, mangita ko paagi na muadto ako sa tuburan sa tubig, inom. Us, and tears, penitent, and believe. Today, matuntunan mo kaigsunan, nganong daghang mga Kristohanon na wa magyud kadawat sa baptism in the Holy Spirit because nahadlok sila. So today, we'll study about ignore fear. Isalikway na to ang atong kahadlok. Praise God. Magputang kaigsunan, iputang nato sa atong pagtuon. Father God, salamat kami din adlaw. Salamat Lord sa iyong grasya. Salamat Ginoo nga ipanaghatag namo og panahon. Salamat Lord nga ikaw Ginoo anaa sa insaktong panahon, sa insaktong dapit Lord, ikaw nagapamuhat. O sa insaktong mga katawhan, ikaw nagapamuhat. O daghang salamat karong adlaw. Magapamuhat ka sa kasing-kasing sa mga tao. Aron kami, Ginoo, di masayang ang pag-alagad at kanimo. Na kaming tanan, O Diyos, kaming tanan, among masinati ang baptism in the Holy Spirit. So, parang adlaw, salamat, Lord. Masabta na mo, humaniining maong pagtuon, Lord. Among tinuhaon sa among kinabuhi na kaming tanan yun, mabatismuhan sa balaang Espiritu Santo. Sa dalay ng kasulay sa kapusan, ang kang ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat sa mga bata. Bigyan na kayo sila. Ikaw,
Dito kayo magkaigsunan na wala na yung magnakulakaw. Kung doon ay magnakulakaw, magkaigsunan akong kadlungan. Amen? Okay. Ignore fear. Okay. Atong masamon ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, makaigsunan, hindot kayo nga mensahe ni adlaw, taas ni, duhan ni Domingo, pero akong humanot ang katumat niya, katumat ni next Sunday. Now, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Kaya kita wala sa Diyos kataging espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa dahong, o sa bugma, o sa pagpugong sa kapaliman. Ang Ginoo magpanalangin kung magpanalangin ninyo mga pulo na kaigsunan. What kind of fear is this? Sa paning klaseng kahadlok mga kaigsunan? This type of fear is mentioned is cowardice or timidity. Ang buti pasabot ni cowardice mga kaigsunan kanang from the word coward. Talawan. Sa ito pa, sa darat sa mga Kristohanon, wala makadawat sa baptismo sa balaang espiritu tungod kay naapa kanila ang pagkatalawan. Ito. Now, kung nahuman sa kumali nini, magmaisugod na. Amen. Isog man daw magkaigsunan sa tawhanon. No? Huwag makaharang na to. Kay tawhanon man. Pero sa paglalagad sa Ginoo, talawan kayo na. Diba? Talawan kayo. O kaya, this type of fear is not reverential fear of God. Meaning, the word reverential, ginigitawag o matinahulog. Ngayon na pala kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung kasabot nga, ang pagkahadlok sa Diyos, ginigisutan na ito karong kaigsunan, dili pagkahadlok sa Diyos, kung dili tulog sa atong pagkatalawan. Okay. This verse states that God has given us the spirit of, it's not giving us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang Diyos wa naghatag nato og espiritu sa pagkatalawan, kundi naghatag siya kanato og gahom, bugma o pagpugong sa akong kaugalingon. That believers are not meant to be controlled by fear, but rather empowered by the Holy Spirit. Nga ang mga Kristohanon, dili unta, mahadlokon na Kristohanon. Kanang tanawan na Kristohanon. Kundi sila gitagaan o kahong sa walaan na Espiritu Santo. Ito katang isulat o katang mag-isgot o wala katang mag-isgot kung sa modelo. The word ignore, which means disregard intentionally. Kanang pulong ignore sa atong tema makaigsunan. It means disregard intentionally. Mao na siya ang pulong i-ignore na to. I-ignore na to ang atong pagkatalawan. I-disregard na to atong pagkatalawan sa pagkalagad sa Ginoo o i-reject na to ang atong pagkatalawan aron magmaisugod ta pinaagi sa kahong sa balaang espiritu. Amen. Amen. Mao na kinahanglan ta nga mapagdiskuhan sa balaang espiritu tungod kay mga tao kita nga mahadlokon. Mahadlokon kay ka. May supuntas normal, may supuntas pagkatawanon, pero sa pag-alaga sa Ginoo mga talawan na. Mao nang wa pa ta pagdismuhi sa balaang Espiritu Santo.
Fear and cowardice are related, but distinct concepts. Because fear is a natural human emotion. Ang pagkatalawan, mga kaigsuunan, natural ka na siya sa human emotion, di ba? Ang mga tao, talawan sa hipit, talawan sa pikit, talawan sa ukok, talawan sa wati. Pero kung hawayo kasi hindi na iso, pagkaan o pati, hatlo. Di ba? Ano na siya? Di ba? That is what we call a natural human emotion. Cowardice is a behavior characterized by a failure to act despite of fear. Kining pagkatalawan o ang pagkatalawan, mga kaigsuunan, ang pagkahatlo o ang pagkatalawan, dahil na siya kahulugan because ang pagkatalawan, mga kaigsuunan, natural na siya nga sa human emotion. Pero ang imong cowardice, mga kaigsuunan, because fear is a feeling, whereas cowardice is how one responds to that feeling. Kung ang usa ka tao nga hadlokon kay siya, mo response ang imong pagkatalawan, niya nang maong ibati ni mo mga kaigsuunan. Example lang siya. Nabasahan ako usa ka babae nagkana nga mingon siya na ibig ko sakay og eroplano, kay kung sakay og eroplano magsakit ko nakasakit ko. Kay ang lili sa napitana sa eroplano nga igsunan, usanaman siya. Wala di ko magkadako na siya mga anak, wala na yung mga trabaho, is pasakay din siya sa eroplano. Sa pili ko masakay, hilangtan ko dito. Ang ipubos ko siya, sakay kay travel kay sa Europe, kakay solo, kasi mabot, huwag pa sila kabot sa Europe, hilangtan na siya dito sa airplane. Diba? That's your feeling. Diba? So, mga kaigsuunan, ang Biblia nagsulti sa mga talawan, Revelation chapter 21 verse 8, tanawan na ito, mga kaigsuunan kung sige ito malalang kasulatan. Revelation chapter 21 verse 8, alang sa mga talawan. Okay? Naman iban. Pagpadayon mo naman tayo basa. Apan alang sa mga talawan, o sa mga nilipatinuon, o sa mga balaway, alang sa mga mamumuno, o alang sa makihinawason, o sa mga lumayan, o mga tigsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanan mga bakakon, o ang ilang bakit mao ang pag-iadto sa linaw nga nagdilaap nga kalayo, o kasupre nga mao ang igaduhang kamatayon. Sa ato makapil ang mga talawan, ng kastuhanon, mga kaigsuunan, di makatulan. Sa Biblia. Amen. Kung isong pa sa natural, isong pa sa maglalag. Amen. Amen. Ano nito kung sa ihulugan ni Revelation 21 verse 8? Okay. Cowardly means the word, the kanang verse is cowardly refers to a lack of faith. Anong talawan na mga kaigsuunan tungkol kay kuwang pagtuo? Amen? Kulang pagtuo o kay fear of standing up for one's beliefs, especially in the face of opposition and persecution. Talawan kay mo atubang sa mga opposition o sa mga persecution, naghang mga Kristohanon nga mibiya tungod kay sa ilahang pag-alagad na ilahang na batay na ilahang na bagatan, mga kaigsuunan, ang mga pagsulay ni kinabuhian. Ang mga pagsulay o mga opposition sila kinabuhi, piulang sila sa pag-alagad sa Ginoo. Maunang mato sa Revelation chapter 21 verse 8, ang ilahang bahin maong paghinadto sa linaw nga nagdila ang kalayo nga supre. Naman
kaigsunan. Kung atong tanawon, fear is the opposite of faith. Mantay mo sa atong isa may nakatulong sa atong ABC 4. I-mention dito is faith is the opposite of fear. And as well as fear is the opposite of faith. Kung naman yung pagtuo, wag kay kahadlok. Kung naman yung kahadlok, balik ka po magkaigsunan. So mga unang usahay, doon kayo nalalagad sa Ginoo na gihapon natong pagkahadlok diha sa Ginoo. Mo na talawan ng gihapon ka itas paglalagad sa Ginoo. Inhanglan ka, maisumot ka sa pag-asdan sa atong paglalagad diha sa Ginoo. Psalms 34 verse 4. Sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. So first of all, how to overcome fear? Usap na to magadaog ka sa kapilihan, sa kahadlok na to. First, you must believe. You have faith. Kinahanglan na doon na kayo pagtuo. Dahil ikutan niya mga kaigsunan, okay? Okay, di pa ako susigmay. Di pa ako sa video. Okay. Next ko taranda. Faith. How to overcome fear is, first is faith. Pagtuo. Sunod, education. Sunod, agape love. Sunod, resistance. Sunod, submit to God. Mao kanay mga pamaagi nga mawala ang imong kahadlok sa pag-alagad sa Ginoo. Nakakalaw mo kay sa sarili resultan at takas kini. Faith. Faith is the opposite of fear. Psalms 56 verse 3 and verse 4, whatever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word, and in God I have put my trust, I will not fear. Diha sa Ginoo, di ko mahadlok, kay diha sa Ginoo, nagsalig ako kaniya, o dili ako mahadlok. Then, the point is, what can flesh do to me? Faith is trusting. Ang pagtuo, maong pagsalig. So, gawa tayo pagsalit, gawa tayo pagtuo, tungkol kaya nagbabaw sa atong ikinabuhi ang kahadlok. Faith is trusting, believing in God, and acting on that belief. So, believe that He is our shield. Tuohi, na siya maoy atong shield. So, ano yung shield sa Bisaya? Magkaigsunan. Sa Bisaya na siya taming o kalasan. Kanang shield magkaigsunan, kung tanawin mo sa, kung i-search din mo sa Google magkaigsunan, kanang maggamit yung espada, sa imong kamot na ay ibutang na puthaw. Itawag na siya o shield, taming. Kung may unungan, sa unang mga gera, sa unang mga kaigsunan, kanang itawag o shield. Because shield is a handle attached on one side, used as protection against blows, mga punal, mga bakaw, ano ba? And missiles. Mga missiles. Bawa ka sa Israel, mga igsunan. Anong dilingin sila mabubahan sa missiles? Anong doon na sila yung shield? Ito ka na? Iron dome. Shield na siya, mga igsunan. Ang ilahang gihimo, bibika. Kung sila mo palupad sila ng mga missiles, sigurado kayo ang ilang kaaway wag mag-do shield. Pero kung sila maoy bumbahan, layo pa mga kaigsunan,
tingog na nilang sirens. Ano sirens? Sirens. Tingog na siya sa timpok, nasod sa Israel. O kunya ang mga Hudyo, mga kaigsunan, mutago na na silang underground, silang balay. Kaya ang tanang mga balay sa ilang balay dito, doon ay underground. Buti yung nang ship o nang hira sa Israel, di ka kita patay. Kaya sigurado ang ilang kinabuhi. O kunya, ang Iron Dome, layo pa mga kaigsunan, mutakbo na sa mga missiles, ikan sa mga kaaway. Kitawag ka na siya sa Biblia o shield. Amen? Dapat kay shield mga kaigsunan? Amen. Okay. Tatanaw ko na sa iyong video. Diba? Sana? Oh. Pero patayan, tanaw na ito mga kaigsunan na Israel, ipaspasan sila o pagpadala o kanang iubahan sila sa mga misa, sila mga kaaway, sa luyo, sa tubakan, sa likod, mga kaigsunan. Nasa loob. Pero kung na mga misa na nakalusot. Amen? Nakalusot. Sa yung kaigsunan, kita ako. Na ako'y tamil sa akong kinabuhi. Tanang mga misa na mo atake sa akong kinabuhi. Saan muna siya pinagisanahan ni Jesus? Pero kay tao naman po mga kaigsun sa sipiyat ko, maigaw ko. Pag maigaw ka mga kaigsun, kay tao naman ka, maluya ka sa inyong kinabuhi. Sa kung maluya ka, di na ka makapugong sa inyong shield mga kaigsunan, doon na ka sa fear, wala ka sa faith. Wala yung problema niya mga kaigsunan. So ay maikan ang imong una, maikan ang imong kasing-kasing, maikan ang imong pagkatao, na kaigsunan. Kay isang unsa sa imong pagsagang, na ang iyo'y gitawag o mga malit at lipatong kaunahan sa yawa mga kaigsunan na muigo yun o muabot yun sa imong kinabuhi. Hello? Iingo sa mga asawa na naiko, ko. Meron asawa na. Unahan na siya. Kunya mga kaigsunan, ang Ginoo okay, shield. Sarap na to. Okay. Believe that He is our shield. So, ay iutang mo isunan. Salamat sa Ginoo. He is our shield. He is our healer. Siya ang atong mananambal. He is our protector. He is everything to us, mga isunan. Okay, may palit po mga bata, di na yung gawas. Lingkod. Ang mugawas, di na masundot. Okay, ang mga bata, kanihanglan na panahon sa simba, lingkod mo, mamati mo sa mga Ginoo. Kaya ako'y mayroon na, mugawas mo, gawin hundan, ulit mo. Amen! Kasi isip na sa mga isunan, because of shield. Genesis chapter 15 verse 1, kung masawas Binisaya, sa humanining pagutanga, miabot ang pulong ni Jehovah kang Abraham. Sa usa ka pananaw nga nangingon, dili ka mahadlok, Abraham, ako mao ang imong kalasag. Sabot-sabot na makaisunan, ako mao ang imong kalasag. Sabot-sabot ako ang imong taming. Amen? Ang Diyos mao'y akong taming. O ang imong dako yawon nga tumpas. Kaya mga kaigsunan, kung sa manang gitawag o tumpas, isa na sa kong gamay. Kung basahan mo sa English, mga kaigsunan, I am your reward. God is our reward. Wag mag-reward, mga kaigsunan. Pero kung mga lagat ka sa Ginoo, ang Diyos uban kanimo, siya ang imong ganti. Amen? Psalms 30 verse 5, ang tagsatag sa kapulong sa Diyos inulay.
sa kanyang inulay. Gi-purify. Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudagog diha kaniya. Siya ang atong kalasag. Psalms 33 verse 20. Ang among kalag nagahulat kang Jehovah, siya mao ang among katabang ug ang among tanim. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Taliwala sa atong pagkatawhanon, atong himuon nining adlaw mga kaigsunan, instead of fear, atong himuon ang pagtuo diha sa Ginoo kay ang Dios mao'y atong tabing sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Amen. Ikaduha, He is with us. Nanong mahadlok man ta na uban man sa nato. Mabasa na ito pagkainsunan Genesis chapter 26 verse 24. O mitong nga kaniya ang Ginoo. Isa. Yatong kabihunan. O ningon ako mao ang Dios ni Abraham, nga imong amahan, dili ka mahadlok, kay ako magauban kanimo. Amen. Ang Diyos magauban kanimo. Kung ikaw pagkapanalangin ko o pagkadaghan ko ang imong kaliwatan tungod kang Abraham nga akong unipo. Siya magauban kanato mga kaigsunan. He is our Emmanuel. Amen. The word Emmanuel means God is with us. Hello? Praise God. Hallelujah. Now, He is our life. Siya ang atong kinabuhi. Siya ang atong life, salvation, and strength. Siya ang atong kinabuhi. Siya ang atong kaluwasan. Siya ang atong puso. Hello? Amen. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength and very present help in trouble. Siya ang makatawag ka nato mga kaigsunan panahon sa trouble. Buhi pa ka. Kung buhi pa ka mga kaigsunan, kung masko ka pa, mabot din ang trouble sa iyong kinabuhi. Amen? Amen. Trouble diha sa trabaho. Trouble diha sa imong business. Trouble sa imong silingan. Trouble sa imong pamilya. Trouble mga kaigsunan, kumuhi pa ka. Pagkatang nyo nga, ano sa manuwa ang trouble? Ano sa manuwa na siya? Diyan, kapatay ka na. Wala yung trouble dito. Sa tabuhi ka pa mga kaigsunan, na yung trouble. Psalms 27 verse 1, the Lord is my light. Ang Ginoo mo ay akong gahaya, my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I'm afraid? I'll be afraid. Nagmahadlok ako mga kaigsunan na ang Diyos uban man na ako mga kaigsunan. Amen. Amen. Praise God. Ano ay mahadlok sa mga darutan. Yan yung sa mga Jesus. Amen. Ano na? Simulay mo, ay kadlok, ano? Naku ang Diyos na naanin mo. Amen. Amen. One time, ang pastor ko sa Surigao, at age of 19, marami bigay kumalin ng bata ng kayo, subay kumalin sa mga. Kaya, doon namin itawag o every Sunday evening, doon namin ng joint fellowship sa tanang kauban na mo sa mga simbahan. Simbahan ba? Upat, lima? Upat ka simbahan. Kadang-kadang sa Sunday sa evening, kayo ang digong. Tanong, upat mo ka simbahan mo ini first Sunday din, next Sunday dito. Anak, mo ito ay among fellowship dito kayo mga kaigsunan ang among fellowship dito sa Surigao. Kaya kung mangulit na gani, sa ikan sa simbahan, mag-iiyakin na sa grupo ba? Grupo ni Dini, grupo ni Terence, grupo ka na. Na pagkapan na
Pastor, iagin din na may puktoy dito, kaya ito lang ng likoon na ang tawag nila puktoy. Puktoy na. Kaya, kung muagi ka dito, makikita ka dito mga anay na bakya, kita ka mga tao dito nga nagdako kay tao. Kanya, pag muagis lang, manakan sila. Anong binuangan na niya akong ngipon? Ganun na siya pag-iksura. Di ulit, kining kagabi ko, di ulit. Akong wagi kung sutin lang ako paulahi ko. Karon, ang mga membro ni una na. Kumana, kayo, siguro mga alas 11 na sa gabi. Ako na rin yung isa ng adi dito sa Puktoy. Tanawan na ito ni Karon, sinili sa ngalan sa Ginoo. Mag-away ko dito sa ngalan. Pinuangan niyo ako nito. Bakit ito mag-iksunan na adik ko nito? Oo, gusto ko ito yung mag-iksunan. May anay ng pakya din eh. Asal eh. Diba? Yung na-expression na wala kong makapag-iksunan. Wali ko ito karisa. Nga naman, tungkol kay nagprotektan ko sa akong mga tao na nag-alaga sa Ginoo. Ito na. Mauna siya maka-iksunan na ang gahom sa Ginoo, kanaan mo, mas lako ang Diyos na sa imo kaysa mga nautan ni kadagatan. Amen. Amen. He is our life, salvation, and strength. He has redeemed us. Nga nung na tayo pagtuo, tungod kay iluwas tas Ginoo. Isaiah 43 verse 1, apan karon kini mao giningon ni Jehovah nga magbuhat nagabuhat kanimo o Jacob ug siya nga nagpuon kanimo o Israel. Ayaw mahadlok kay nalukat ko na ikaw. You are redeemed by God. Nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinaagi sa imong ngalan. Ikaw, ako man, ang Diyos na ingon. Butang ka sa Diyos. Iyak ka sa Diyos, mga kaigsunan. Kay ingon ang Diyos, ako ka man. Amen. Nakakaibutan, mga kaigsunan. Isang kabay, pagbutan ka kung imo ka na kabutang, imo ginang proteksyonan. Ako na butang, imo ka na hilutan. Pakig-away ka sa butang. Ang Diyos, pakig-away sa darutan. Tungod kanimo mga kaigsunan. God has redeemed us. Siya nagaluwas ka na ito mga kaigsunan. God is our helper. Siya atong magtatabang. Hebrews 13:6, busa makaingon kita na masaligon ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Dili ako mahadlok unsa may arang mabuhat kanako sa mga tao. Kaya ang Diyos akong magtatabang. God is our helper. God is able to deliver us. Ang Ginoo makahimo sa pagluwas kanako. Salmo 33, 18-20. Aniya karon ang mga mata ni Jehovah anaa sa ibabaw sa nagahadlok kaniya. Ang mga mata sa Dios anaa sa mga tawo nga nagahadlok kaniya. Reverential fear. Sa ibabaw sa mga nakasaling sa iyang may gumahong dalulog. Ayaw ka ito pag-aigsunan. Pinatanaw ka sa Ginoo. Aron, pagluwas sa ilahang kalag, ikan sa kamatayon, o karon magabantay kanila mabuhi sa panahon sa guto. Ang among kalag nagbuhat kang ang among kalag naghulat kang Jehovah. Siya mo ang akong makatabang o ang among tabing. God is our helper. Katapusan na kaigsunan. He is our keeper. Siya ang itong magbalantay. Proverbs 3:25-26, ayaw kalisang hinanalig sa kahadlok, ni sa pagalaglag sa lautan, kung kini unagan kay si Jehovah, mao ang imong kasaligan, o magabantay sa imong mga tiir nga dili hintakpan. Amen. Kapag ang Ginoo fear. How to overcome fear is to believe.
conjugation, kung sa'yo po sa na. Isa po na ito din ang tuha ka isliya. Ang tao na nagatuwa sa Ginoo, ang tao na nagasalig sa Ginoo, ipadala ni Moses ang 12 ng mga espiya dito sa yuta sa Sara. Duha kanila, si Caleb at si Joshua. Doon na po pagtuo. Ilang mahal po ng yuta, pinag-is pagtuo. It is because of their faith na po nila mag-exona. O pagkatapos sa mga tao dito, mga higante, dagko kasi ng mga syudad, dagko kayo ng ilang mga bangkaw. Pero matag pa sa kalaan ng sulatan, si Caleb o si Joshua mag-exona, nagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo ko ay ilahang manlalaban. Nakuha ko nila mag-exona. Ayan! Usa, si Shadrach, Meshach, ug Abednego, mag-exona, wala ko simpa sa larawan lagi o kundi hari na po Nabucodonosor. Si Moses, usap sa Egypt, sa Red Sea. Salita po, nabuhat ang Red Sea o itakot sila. Si David o si Goliath, ay away si David. Dili tungod sa iyang pusok, kundi pusok ng Ginoo. Amen. Believe. It is because of your faith. Amen. So ang atong pagtuo, labing kinahanglan na madawat nimo ang baptism in the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Doon ako yung sumila ng mga eksunan. Doon ay amahan. Kapit na mamatay. Hindi na lang yan anak na doon kung mamatay ko, naging na lang yan anak, doon kapit na yung pumatay. Kung doon ako ibiling yung ng sa tawag na inheritance ba? O sila yuta, wala sila kwarta, wala sila yung mga mahandi. Pero, na siya yung bato. Kano bato? Yung kining bato, ako ihatag din mo. Kunya, imiligyan kini sa dapit nga di po na gusto na di mo na anak na, so yung bato-bato naman eh. Namata. Kaya hapit ko matay. Bato, tinawag niya, huwag namatay ang iyang kamahan. Tatano niya, bato naman yun eh. Anong dawat mo na ko ng bato, nagihan ka sa tatay na, pwede ko mamunit kong bato dito sa among tukaran at among bato, susama niya. First day, biyag ko siya sa tiyanggihan. Ayan, ganito ang mga tindero o mga tindera. O, palit-palit ba ito? Yung po mga tindera. Pator ba na? Huwag manay bili. Huwag manay bili. Kapag kung say symbol of the market, ang market ng Exona is the symbol of common people. Common people, pato ka sa mga common people, ba't wala na siya, wala na hinutan. Siya, kung saan yung batuhan, huwag pa din bilig siya. Siya sa kaya naman nagpadaluhan ako din siya sa antique shop. Kung di sa antique shop, pag-exonan, hindi pakita, papalit mo ba ito? Kung tanong ko, bato naman eh. Kapalito na ko siya o 500 pesos. Siya, mura din yan akong mamanabigan sa akong amahan, 500 pesos. So, balik ako din. Balik na siya. Sa asa ka na ako ni Idan ko ni Batuha. Pag lakaw niya ulit sa sunod na lao, nakakita siya dito, Precious Stone Store. Store yan na, sila naman siya. Precious Store. Siya kung sabi ko na, apasin ako dito ni. Tanan niya dito, ay, umalit po ba ito? Tingin na itong t-shirt ito. Patanawa ko sa imong bato.
pag-check up na makaigsunan, isingkit ang tao, ang dito. Siya, uy, asa man ka, di ka na yung patuha. Pinakamahal na kayo yung patuha. Ngayon yung pinalatin din. Pwede ako na yung paliton mo 10 million. Basta hukno siya makaigsunan. Iyan ko siya sa tanggihan, why believe? Iyan ko siya sa antique shop, 500 paliton. Iyan ko siya sa gitawang precious stone. Makaigsunan, paliton ko siya kung 10 million. Nagkinig, inutan na siya, kung suman niya ng patuha. Nagkinig patuha, gitawagan na siya o Serenity Bike. Ako na siya research makaigsunan kagabi, Serenity Bike Stone. Ang Serenity Bike Stone makaigsunan, mas mahal pa kaya sa gold. Sa US, ang gold sa pagkakaroon, every per gram, doon na lang 70 per gram. Kung gold ka, hindi mo sa US, yan, pagkakata niyo ba? 70 per gram. Pero ang Serenity Bike Stone makaigsunan, abi nyo pila ang per gram? 100,000 per gram. Hallelujah. Kung ka sa mga sa sigahan sa mga common people, what you can believe ito? Ikaw, tatagyan na ba? Kung ka sa isaktong dampit, kung ka sa Ginoo, ka sa precious stone in God, you are precious. Precious yung may gawang kaigsunan. Sa kakalam, na makabig yan sa Ginoo, o sa kakalam ng kaigsunan, ang kalangitan makasadya sa imong ginoo. Amen? Sa dapit ni dito, nga wak kay giling, balhin ka sa mga dapit nga bililhon ka dito mga kaigsunan. Amen? Ang imong kinabuhi, butang mo na kayo kwenta. Kaya ni, wala kayo nilin ni kinabuhi. Ang imong kinabuhi, bililhon at umagan sa Ginoo mga kaigsunan. Labaw pa, balikon ang imong kinabuhi kes kalibutan mga kaigsunan. Kung sa'yo punto sa atong magkita nato din ikaroon, when you have the Holy Spirit, mas bilinhon ka kaayo ining kinabuhi. Anong gold mga gold, no? Okay. Ako kasulti. Ako di mo expert sa gold. O sa nagpastor, nagbini-bini, gustura o kaigsunan. Si tatay, mamalit na sila gold niya ito. Tarapong ako kinong gold. Wala na. Kanya, siya ito, i-purify siya. Tatay expert ito siya sa purification. I-purify siya. Ang gold na nagkakayo na i-purify ko siya o niya kuhaan ko sa taghan kayo maghugaw o niya maabot na purified gold na siya o mahal na kayo siya kaigsunan. Huwag pagkamasayot mo kaigsunan na you are purified Christian. I-purified kasi Ginoo. Ang kamahal ang iyong kinabuhi. Amen. It is because of the Holy Spirit in your life. Dawata ang bautismo sa Balang Espiritu. Umanin ni makaigsunan naman sa atong topic of baptism in the Holy Spirit. Natay tingong makaigsunan. Wala tayo lang itong himuon. Receive the baptism in the Holy Spirit. So, rin yung alawa, ang Ginoo ang mapanalangin mo. Sige na siya sa mga asawa. Ang kung timekeeper, makampot na mga eksyon ng pagkakas. Salamat kami ng alawa. Salamat sa mga mensahe. Kaya mo ihanda ka na mo ang katawan, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong Christian, sa iyong panalangin. Mapulong, Lord, hindi ko labay kawang sa among kinakain. Ang mapulong ni mo, Lord, maghahanda ko Diyos kung kalipay, kalipon, kadasin sa among kinakain. Lord, hindi naglawa among iparte karon alawa sa Panginoon ni Kristo sa Ginoo. Ay surrender all. Tingnan na
kinabuhi. Eat my flesh and drink my blood. Kung sa mga simbolo na siya sa lawas, sa nagtagong ni Jesus Christ. Hindi na ako magsulat sa iba na mawawit sa kaisulat na doon. Ang mga bata pa rin dito, ang magliti ang mga bata. Okay, tanang mga bata dito. O dyan, ako may sa tulog. May na yan. Lagi. Salamat sa iyong grasya. Ginoo ko ninikalaw ang upang hinutungan Ginoo sa lawas sa tubo ni Jesus Christ. Maway ang hinutungan ang iyong makabuhat sa ating kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Ang mga napesukan niya, mga bata, kagaya ng mga bata. Mga bata na wala, kagaya sila. Hindi ulang. Ang alam sulatan ng sulti na si Kristo ay atong manluwas ikan sa iyang pag-antos. Ilatas niya ang dalan sa Jerusalem at sa Golgotha. Sa dito siya ilansang sa krus. Mangiyang pag-antos. Matukan ni Kristo, may hinungduman niya, may hinungduman na ito.
tatapos na nahimo mga anak sa Diyos. Ang tanan mo kung usahin kanya. Tagaan niya kagahong nahimo anak sa Diyos. Lord, pasensya ako niya isa mo sa Lord, ang imong kapaseluhan, among mga nilang tao. Pasensya kami ginawa sa utang sa among mga pulong mula sa among baba. Mga una-una nga nautan, mga aksyon ang mong dinautan, mga planong dinautan. Pasensya kami ginawa. Balaanan naman kinabuhi sa kanunay ang mga sulong kinabuhi. Dining atawa Ginoo, ang mga kasalamatan, ang mga kasidukan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano? Okay, dungan na natin okay, sir. Yes, Lord. Praise God. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the presence of the Holy Spirit be with us all. Say Amen. Amen. Ang inyong pagpalain na to. God bless. Kung karoon na ito na sa atong pagbubot sa atong first o second Sunday,